Alright, magandang araw sa lahat ng mga Davaoenos, kababayan natin, no? From Visayas, Luzon, and all over the Philippines and all over the world na may mga Pilipino. Shout out sa inyo lahat dyan. And dito ulit tayo ngayon sa Davao City, no? At gusto ko lang ipakita sa inyo ang ganda ulit ng Davao City. Like, and consistent yung ano natin, no? Pagiging mayaman, no? Hindi man ng lahat ng mga Davaoenyo mayaman, pero mayaman ang syudad. Means makakapag-benefits lahat ng mga Pilipino, mga Davaoenyo, Mindanaoan ho yan. Siyempre maraming mga investors, investments na pupunta sa Davao City dito mag-invest, no? Dito sila mamumuhunan sa Davao City. So investments means job, more jobs opportunities. So mas maraming mga kababayan natin, mga young professionals, maraming mga padre de pamilya, mga breadwinners ang kikita, no? So kumbaga hinunid na pumunta ng Greater Manila para makapagtrabaho, no? Kasi Davao City nilalapitan na tayo ng mga investors, trabaho na yung pumunta sa ating syudad, sa ating lugar. Sa mga hindi nakakaalam dyan, ang Davao City ay hinirang ng World Travel Index, no? International Giving Bodies Award, ano pa tawag dyan? Basta international company ho yan, no? Na gumagawa nga sila ng mga surveys sa kanilang mga nationals about sa kanilang mga experiences sa kanilang pagta-travel all over the world. So dito sa Pilipinas, meron din silang isinagawang survey, no? Survey kung saan ang katanungan is ano yung pinakamagandang syudad na inyo napuntahan and most recommended, no? Kumbaga experience na maganda na nga, safety pa, safe, beautiful, safe, clean, may mga adventures, livable, accessible. So Davao City ang lumalabas na nangunguna sa Pilipinas. Pangalawa ang Makati City. Ngayon, dahil dun sa international awards na yon, or ano tawag dyan, hindi man award, no? Kumbaga parang pagkilala. So nagkaroon ng mas lalo pang tumaas ang interest ng mga investors na mag put up ng kanilang mga negosyo, mag-invest sa Davao City. So ngayon pa lang, di ba dati like mga 2023, 2022, 2023 rather, 2024, talagang paulit-ulit kong sinasabi sa mga vlog ko na ang Davao City is one of the most promising cities sa Pilipinas. Isa to talaga sa may pinakamataas and pinakamaliwanag, no? Davao City ang merong brightest future talaga in terms of economy, growth in economy, mga ganun, no? Sa Davao City na yung parang may hindi na tayo magtataka, no, kung one of this day pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas ay ang Davao City. So maaring tataas yung kilay ng ibang mga taga cities, no, ibang mga taga highly urbanized cities sa Pilipinas. So far we have 33, di ba, ang highly urbanized cities sa Pilipinas. 33 or 23, ulitin na natin ha, sa base sa aking maalala. Okay, Davao City, sa Mindanao meron tayong Davao City, Davao, Butuan, Iligan, CDO, Zamboanga, Jensan. So we have 6. Tama. Okay, and Visayas naman meron tayong Iloilo, Bacolod, Tacloban, Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu. Okay, 12 na yung lahat, no? And sa may Luzon naman meron tayong Lucena, Olongapo, Baguio. Ilan na ba lahat yun? Okay, Baguio. We have Angeles. San pa? Puerto Princesa. Tapos, so ilan na yun? 16 plus 14 cities ng Kamaynilaan. So ilan na ba tayo? 14 plus 16. So that's 30. 33 plus. So baka meron akong mga hindi nabanggit na mga lugar sa Pilipinas, syudad na highly urbanized city. Pero yung mga yon ay very competitive ho yun, no? Hindi naman talaga yan hihirangin na highly urbanized city kung hindi sila nakapasa, no, sa requirements na yun nga 200,000 population pataas and hindi bababa sa certain number ng millions of GDP, no, per year, annual, parang ganun. So pasok lahat yun, ibig sabihin malakas ang kanilang ekonomiya, kaya nagiging sila, no, highly urbanized city. So Davao City is one of them, and Davao City hindi siya surprise, no, para sa atin lahat mga Pilipino kung ito ay magiging top 1 richest city in the Philippines, di ba? So sino ba ang nangunguna ngayon sa pinakamayaman na syudad sa Pilipinas? It's Quezon City. Meron tayong pumapangalawa ang city, Makati City, pumapangatlo ang City of Manila, pumapang-apat ang sino pa ba? Taguig, or Pasig. I think it's Pasig, galing ng Pasig, no?
Talagang dati na sa mga top 9, top 8 lang sila lagi, top 10, top 7, ngayon nasa top 4 na sila agad. Ang bilis ng ano nila, no, pagtaas ng kanilang ekonomiya. So kung i-compare natin ang ano lang ang ratio ha, hindi yung amount ng pera. So di hamak na parang mas rapid ang pagtaas, no. Fastest, one of the fastest growing economy ang Pasig City. So Davao City is ano lang, consistently lang, pero syempre as I've said, di ba, ng mga nagdaang mga taon pa na Davao City is ano pa lang, hindi pa lang nagsisimula. Kumbaga parang sa eroplano pa yan, hindi pa tayo nakapag-take off. Kumbaga turning on lang the engine pa lang, no? Parang hudyat na siya na lalarga na. Kumbaga parang almost nasa point of no return na talaga ang Davao City, na aarangkada, mamamayagpag. So ngayon parang simula nang mag ano, no, hindi pa nakatakbo, parang ano pa lang, turn on pa lang ng engine ang eroplano, parang ganun, no, sa Davao City. May kumpara natin ang ekonomiya ha, yung ating progress. So itong mga naririnig ho ninyo at nababasa ho ninyo ng mga articles na mga based on facts and results, no, ng mga figures. So ano ho yun, hindi pa yun ang final, hindi pa yun ang pinaka peak, no, ng Davao City. So mayaman kami ngayon, top 5 richest city in the Philippines in terms of GDP. Next to yun na nga, QC, Makati, Manila, Taguig. Sa number 5 ang Davao City. Ngayon, sa asset naman, Davao City is nasa ano pa rin siya, nanatiling nasa number 9 richest city in the Philippines, and the one and only na nakapasok sa Mindanao. Dati kasi dalawa, Zamboanga City and Davao City. So ngayon Davao na lang, no, yung pasok ka. And so yun, World Travel Index, malaking tulong ho yun para maboost yung economy natin dito. And of course, may mga magsasabi naman dyan na wag naman sana isali mga Duterte. Lahat na ng mga content about Davao City talagang nililing sa Duterte. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga tayong ma-pinpoint na may salarin sa Davao City, di ba? Oh. Di ba? Sino may salarin? Salarin talaga ginamit na term. Na sino ba talaga kasi may dahilan? Sino ba talaga yung rason? Or sino ba talaga yung tao? Mga tao na yan, no, na sa likod nitong paglago, pag-asenso ng Davao City. Syempre that's the Dutertes. So simula kay Vicente Duterte, no, yung tatay ni Tatay Digong. So that's the first ever governor yata ng Davao City. I don't know kung first ever ba siya. So I don't know, let me know in the comment box, no. Dahil pangalawa, syempre sa Tatay Digong, nagtatrabaho siya as mayor for 21 years. Ang dami niyang ano, no, ginugol. Dami niyang mga ginawang proyekto sa Davao City, mga policies and mga laws, no, mga city ordinances na talagang hanggang ngayon is gamit na napapakinabangan. Talagang ini-enjoy namin mga Davaoenyo, and that's isa dyan ay yung pagiging, yung safety nito, no, safety and security. And yun, kay Bibi Sara, nating mayora namin, no, for 3 terms yan nagtatrabaho sa Davao City as mayor. Ang galing, dami niyang ginawang magaganda talaga. So of course, kaya Basti Duterte ngayon, no, talagang sinundan niya ang yapak ng kanyang tatay at ng kanyang ng ate na pagandahin lalo ang Davao City. Yun, minimaintain niya. So ang kanyang pinaka main goal talaga dati, as far as I remember, sa kanyang plataforma nung araw nung siya tumakbong mayor, ang sinabi niya talaga doon is continuity lang. Oo, pagpatuloy niya lang ang mga programang nasimula ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid. Lalo na yung yung alleviating the lives of the poorest of the poor, parang ganon. And ano pa ba, no? So Davao City, so World Travel Index number 1 best city in the Philippines to visit. So malaking tulong ho yun. Kita nyo naman, no, ang siyempre pinagtawanan tayo mga taga Davao, pinagtawanan ang mga Duterte, pinagtawanan ng mga Davaoenyos na mga, sabihin na natin, mga taga Greater Manila, no, at sa ibang mga rehiyon sa Pilipinas, na yan nga, Davao City is bulubundukin, Davao City is probinsya, Davao City is parang lugar na ng mga, may mga unggoy pa dito, parang gano'n, no. So syempre hindi nga nila kayang kasi afford pumunta ng Davao City, hindi afford ng pera, may pera naman yung mga yun nga lang hindi nila matanggap na once na, kasi ano yun, lalabas kasi sila sinungaling sa sarili nila, magiging kalaban nila sa sarili nila the moment na sila yung maglalanding sa Davao City at makita yung ganda ng ating syudad. So hindi nila matanggap yun na sarili nila ang sasampal din sa kailang sarili, parang ganun, di ba? So talagang pinaninindigan nila na pangit ang Davao City, mahirap ang mga taga Davao, pinapanindigan nila na ang Davao City ay lugar ng mga drug addict, lugar ng mga sindikato, di ba? Hindi daw ligtas, nakakatakot, puro daw patayan. So laging ano nila yan, no, bukang bibig, paninindigan nila yan lagi, yung ganung mga naratibo nila.
So the moment na makakapasa dito, yung mga lahat ng mga yun na pinaglalaban nila, hindi mawawala yun. Kasi di ba, may erosion, mabubura. Kasi may witness sila yung Davao City na, oh, ang ganda pala ng Davao, di ba? So very progressive pala na syudad. Daming malls, no? Malapit na mag-20 ang mall namin dito. Tapos yung tao panay ang bili ng mga properties, no? Ang daming mga nagmamigrate sa Davao. Oo, from Manila, from Luzon, Visayas, dito na maninirahan. So welcome ho kayo ha, yung mga nag-aalala dyan na ayaw ng mga taga Davao na magsilipatan kayo sa Davao City. Wala namang problema, hindi naman totoo yun. Ano lang yun, kumbaga parang wala lang, joke lang, no? Satire, sarcasm, I don't know. Basta hindi yan totoo na, I mean, kung pwede lang, I mean, wala. Hindi kasi namin pwede ipagdamot ang Davao City kasi hindi pa naman kami ibang bansa. Tunay, oh. So, we're still in the Philippines pa rin naman. Sako pa rin kami ng Republika ng Pilipinas. So, we still all the same. Filipino pa rin tayo, no? So, you can go to Davao. Basta yun lang, please respect the culture ng Davao. Kultura namin dito, yan na nga ay marami kaming mga sinusunod na batas dito na hindi naman sinusunod na nahihirapan kami, no? Pahirapan. Kumbaga naging normal lang. Kumbaga very cooperative ang mga taga Davao when it comes to safety and security cultures dito. So kung lilipat ka ng Davao City, please makisama kayo. Ibig ko sabihin hindi makisama ha. Sorry. Mali yung term na pakisama. I hate it. So instead, no, so gamitin natin yung parang makipagtulungan, gano'n, no? Be cooperative sa Davao City's city ordinances. So bawal is bawal sa Davao, no? Huwag sana nating i-try na dalhin, no, yung natin, yung mga nakasanayan natin sa ibang lugar. So Davao City ay iba ha. We share the same the same country, pero iba-iba ng kultura. So iba kami pinalaki ng mga Duterte. So we're proudly say na we're raised by the Duterte. So yun lang, Davao City, World Travel Index #1. So boosting the economy of Davao City. I mean, lalo pang maboboss, no? So sabi nga ni Mega World dito sa Davao Park District na Davao City is the key to the future. Sino kaya yan? Okay na, no? So we're done. Yun lang siguro, Davao City worlds. Ang pagkahirang ng Davao City na richest, best city to be visit in the Philippines ay isa sa mga rason bakit maraming mag-i-invest sa Davao City. Yun lang, no? Ang nasa video na ito. Ingat!